Hello guys! Welcome sa ating video ngayon at ito yung first ever haul ko. Pasensya na din kung maingay yung electric fan kasi napakainit ngayon. Karamihan dito or halos lahat binili ko, tapos yung iba nakuha ko sa mga giveaways na napuntahan kong event. Disclaimer lang din, hindi ko binagyayabang yung mga gamit na meron ako ngayon. Nag-sale kasi yung SM Beauty. Kasi naman talagang bumili ng Johnson's Baby Bath. Tatandaan nyo, sinabi ko dun sa aking skincare routine video na ang gamit ko dun, yung nabili kong sabon ay yung Uni Koji San. So, sabi ko, sana wag magkaroon ng allergic reaction, pero nagkaroon pa din. Kaya, ang sumunod kong ginamit, itong month, na nabili ko sa meet and greet ni Miss Anna Kai. Isinantabi ko muna siya. Cream Silk Daily Treatment Conditioner. So, dalawa itong binili ko. Yung pink at green variant. IY Korea Facial Wash, yung nasa sachet. Kung maaalala nyo, sinama ko din siya sa aking update, sa aking skincare routine. Ang dahilan ko kung ba't ako bumibili ng 5 sachets. Kasi nga minsan, ayaw ng mukha ko yung isang product lang. Kaya nagsuswitch ako time by time. Pag ayaw na, pag nagkaroon na ng bumps or pimples yung mukha ko, nagpapalit na ako ng facial wash. Naging okay to, hindi nagkaroon ng ibang reaction siya sa face ko. Kaya lang gusto ko din sumubok ng iba. At nakita ko tong Daiso Japan facial wash. Ito yung cleansing foam nila. Alam ko ito yung charcoal. Tinanggal ko kasi yung parang sticker dito. Pero naging okay siya sa akin kasi hindi na naging hiyang ako dito kasi hindi naman ako tinigyawat. As you can see, umiiwas na ako sa mga products na whitening kasi nga nagkakaroon ako ng allergy. Ganon din sa mga baking soda scrub. Iniwasan ko na talaga sila. From Daiso pa din yung mask. Nasa skincare routine ko din to. Ito na lang yung natira kasi super okay siya kahit 88 pesos for 3 sachets ng mask. Super mura pero napaka-okay niya. Made in Korea to. Produced ba for Daiso Japan. Super okay siya. Ito yung collagen face mask. Meron din yung coenzyme. So ito, hindi ko pa tinatapon yung iba. Ito yung coenzyme, yung kulay orange. Hindi ko tinatapon yung iba kasi may serum pa siya sa loob. Pwede ko siyang gamiting moisturizer. So nakakapanghinayang. So, next, Nivea. Alam nyo naman, nag-50% off ang Nivea, kaya bumili ako ng dalawa. Ito yung White Repair Body Lotion at yung Extra White Body Lotion. Ito, kahit whitening to, hindi ako nagkaroon ng allergic reaction. Kaya, sigurado ako, mapapabili pa ako ulit ng isa nito. Itong month nga pala na soap, whitening din siya, pero hindi ako nagkaroon ng allergy doon or hypoallergenic siya kasi ang sabi doon sa packaging, nasan ba? Ito. Made with all natural ingredients. So, yan, sa ilalim. Try nyo yung month kasi super ganda ng sabon nila. Next, ay, syempre, sale pa din ng Nivea. Kaya bumili ako nitong Nivea Extra Whitening Deodorant. Hindi ko to ginagamit everyday, lalo kung wala akong pupuntahan kasi ayoko ma-expose sa chemicals yung kilikili ko masyado. Kaya, pag dito lang ako sa bahay, hindi ko na siya ginagamit. Next, itong Celetec Dermoscience Acne Solutions Mild na toner. Ito yung Celetec. Okay naman to kasi hindi ako nagka-pimples. Kasi ito, astringent siya. Kaya nung naubos ko, i-stop ko na talaga siya. Hindi na ako magre-repurchase nito kasi astringent. Para siya napakatapang sa face masyado. Mary Kay Microdermabrasion. Ito, binigay lang naman to sa akin, pero hindi ko pa kasi siya alam gamitin. Kaya ito, hindi ko pa siya binubuksan. Jeju Aloe, 99% Aloe Soothing Gel from the Face Shop. Ito, super okay din to. Alternative ko siya para sa face mask. Dahil ngayon nga, paubos na yung face mask ko. Ito na lang ginagamit ko. FX Eye Lift Cream. Sa tingin ko, hindi siya ganun ka-effective. Pero, siguro pag naubos ko tong isang sachet, e-effect din siya. Napakahilig ko lang kasi magpuyat. Hindi ko naman gusto, pero hindi talaga ako makatulog ng maaga kasi sa sobrang init.
Lagi na lang 3 AM na lang ako lagi nakakatulog. Tapos ito, binili ko kanina, Master Whitening Plus with glutathione complex and zero facial moisturizer. Ito, madaming nagre-rave sa facial moisturizer na to. Lalo yung mga mahilig mag-makeup kasi hindi sila nagiging oily. At ito, ginamit ko siya ngayon. Pag nag-makeup ako, usually, 1 hour pa lang kahit mattifying foundation, RCMA no color powder pa ang pinang-set ko. Nag-oily na ako, pero ito, super okay. Medyo amoy pang lalaki lang siya kasi nga, 'di ba? Pang mentong product na to. Pero nawawala naman din yung scent na parang husky yung scent niya. Nawawala naman din pagkalagay mo at hindi naman siya ganun. Overpowering lang siya pero at least nawawala siya. Pero super okay oh. Wala pa talagang ka-oil-oil. Meron lang akong highlighter kaya parang medyo nagduduwi yung finish ko or nagiging makintab. So ito super okay. 22 pesos lang to kaya itry niyo. Okay, ginagamit ko to every night sa nasa skincare routine ko pa din. Careline Green Apple Macaron Lip Balm. So ito nilalagay ko to lagi bago matulog para maiwasan yung bitak-bitak na labi. Chen Cosmetics Eyelash Booster. Ayan ay nabawas ko. Hindi ko alam kung may nagagawa siya sa lashes ko, pero matyaga naman ako sa mga products. Derm Collagen Makeup Remover Cleansing Towelettes. Ito, super okay din kasi talagang mabilis niyang naaalis yung makeup sa face. Finesse Oil Control Sheet. Sadly, hindi siya ganun gandang sumipsip ng oil sa face. Pero okay na din, pwede nang pagtyagaan. 31 pesos lang din naman. Pero, hindi na ako magre-repurchase nito. Ang dami niya pa, oh. Sa fashion, ito yung nabili ko. Wow, fashion talaga, ha. Akala mo naman may statement, diba? Ito yung blouse na nabili ko sa mga bazaar. Sa tingin ko, 200 lang ata to. Yung blouse na to. Sinuot ko to sa meet and greet ni Miss Anakay. Tapos, pinatungan ko lang ng kimono. Flat shoes from Soulmate. Ito yun. So, makikita nyo, yupi-yupi na siya, nadaganan ko kasi kanina ng gamit. Hindi ka mahihirapan maglakad kasi ang sarap niya sa paa. Sa Parisian, nag-buy one, take one. Ako, tambay ako ng sale. For only 600 pesos. Ito yung binili ko. Ginagamit ko siya pag tuwing sumasamba ako. At ito naman yung isa, si Marilyn Monroe. Medyo mabigat lang tong bag na to, kaya hindi ko siya masyadong ginagamit. Tapos, meron siyang strap. So, ito, konting gamit pa lang ilagay mo, medyo mabigat na, kaya hindi ko siya masyadong ginagamit. Nabili kong watch sa Prestige, sa SM Marilao. So, nakatabi na kasi yung box, pero ito yung pinaglagay niyang paper bag. Ito yung Valentino watch. Black siya and gold. Stainless lang naman to. At hindi naman siya ganun mahal. Kaya, hindi ito ko pwedeng ipagyabang. So, for the sake of this video, isinama ko na lang siya.